guys! Welcome to my YouTube channel. In this vlog, isi-share ko naman sa inyo is paano mo ba malalaman kung ang sumon na natanggap mo ay totoo o hindi gawa-gawa lang. Okay guys, bibigyan ko kayo ng idea based on my experience. Yung sumon na natanggap ko mula sa bangko. Kasi nagkautang ako dati sa credit card and itong isang bangko na ito, sila yung nagpadala sa akin ng sumon. So, paano mo malalaman kung legit yung sumon? Okay? I-share ko sa inyo, kaya makinig kayo, lalo na sa mga may utang sa credit card dyan. Kasi nakakatanggap ako ng message na may sumon daw silang natanggap, ganyan. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano mo malalaman kung totoo o peke yung sumon. Yan, by the way guys, explain ko lang doon sa mga hindi pa nakakaalam na ako dati nagkautang ako sa credit card. And mga 3 years mahigit na hindi ko nabayaran yun. And ito guys, nangyari itong nasumon ako 10 years ago na to ha. Matagal na to. Hindi bago lang. Kaya sinishare ko lang din para magka-idea kayo. And syempre, naitago ko pa naman yung mga nilalaman ng sumon. Kaya gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga nilalaman nga ng sumon. Okay guys, so ang number 1 guys, para malaman mo na totoo yung sumon, ang naghatid sa inyo talaga sa bahay nyo ay city court. Halimbawa, taga Las Piñas ka. Ito yung city court ng Las Piñas, ihahatid mismo sa inyo ng tao na taga city court. Yun yung nangyari sa akin based sa experience ko. Sila yung naghatid sa akin and in-explain nila yung consequence sa mga dapat kong gawin with regards sa sumon, and pinareceive niya ako na natanggap ko talaga, and siya pa nga yung nag-advise sa akin na ma'am, kailangan talaga puntahan mo ito. At saka paano ko guys nalaman na totoo ang taga city court office yun, kasi yung kapitbahay namin, kapatid niya yon, yung naghatid na nagtatrabaho sa city court. So doon pa lang kumbaga makikita mo ng legit. Ngayon, kung hindi mo sure kung sino yung maghahatid ng sumon sa bahay nyo, hanapan mo ng ID para matiyak mo kung taga city court nga siya. Yun guys, isang way na para malaman mo is yung sa city court office yung maghahatid sa bahay nyo. Hindi yung kung sino-sino lang, hindi collector, hindi yung mga nagkukunwaring 'di ba? Kasi 'di ba mga collector pa minsan maraming sinasabi na papadalang ka raw ng mga kung ano-ano diyan, or paminsan email lang. So hindi naman yun sa akin, hindi siya email talagang actual na hinatid. Yan. Tapos guys, bibigyan ka niya ng ganito kakapal na letter, o naka-compile to guys, naka-compile. Kasi ang hirap nito alam niyo naman may mga sensitive information dito. So ito guys, nakaganyan, ayan makapal to. Ayan. Makapal. Ano bang nilalaman ba't makapal? Sabihin ko sa iyo ha. Kasi nung binigay ito sa akin, in-explain niya din naman. In-explain niya sa akin. So, meron na siyang dito template na parang pwede mo raw sagutin kasi nakatanggap ka. Pag nakatanggap ka ng ganito kasi, kailangan mo sagutin Sabi dito, within parang within 10 days, kailangan kong sagutin. Yan. So, may mga ganitong letter. Tapos, bakit nga ba guys makapal ito? Actually, ang nilalaman nito guys, alam mo na in-attach nila, on page 1, na nakalagay dito na ang pangalan ng kumpanya ng credit card, nakalagay dito. Yun yung plain tips nakalagay. Kung ano yung pangalan ng credit card company versus ang pangalan mo. Yung pangalan ko, nakalagay dito, dependents, nakalagay dito. Tapos, nakalagay din dito, civil case number. Alam mo nakalagay, tapos may number yon. Tapos, for sum of money. Yan yung ginagamit nilang pang para masumon ka. May sum of money nakalagay. Tapos, nakalagay summons to, yung pangalan ko, yung address. Yan. Tapos, nakalagay pang greetings. Sabi dito,
You are hereby required within 10 days from receipt of this summons to file with this court and serve on plaintiff your verified response to the attached statement of claim. Sabi dito, the form of the required response is attached thereto. You are required to submit with your response certified copies of documents as well as affidavits of any witness to stand as your evidence in this case. Excuse. You must present the original documents on the day of hearing. A motion to dismiss is prohibited and shall not be entertained. Any ground for dismissal should be included in your response. Sabi niya, your failure to respond within 10-day period and to appear at the hearing of this case will authorize the court to render judgment. Kaya talagang sinabihan ako nung naghatid nito na mag-response daw ako talaga within 10 days. Kasi pag binaliwala ko to, baka may pwede daw silang gawin sa akin na gano'n. And kaya talagang inasikaso ko to guys, yung nakatanggap ako ng summon eh. Hindi ko siya binaliwala. Kasi syempre nakakaano, 'di ba? Eh kasi sabi niya binigyan ka ng ultimatum na 10 araw. So kailangan sagutin mo yung yung letter na to. Tapos nakalagay ito, witness may hand under the seal of this court. This day, tapos kung saang lugar. Nakalagay dito. So, yun guys. So, malalaman mo na tunay ito kasi may civil case number. Tapos, yun nga, hinatid pa. Tapos, nakalagay din dito na Republic of the Philippines, National Capital Judicial Region. Yan. Metropolitan Trial Court. Tapos, nakalagay yung branch, tsaka kung anong lugar. Ibig sabihin, dun sila nag-file ng case for you. So, yun, medyo, di ba nakakatakot pag nakatanggap ka ng ganito? Parang, ano to? Pero, lang naman to, guys, parang, siguro, kasi nga, hindi ka naman ikukulong nito. Parang, kailangan mo lang pumunta para harapin at mag-explain ka rin ng side mo. So, after nun, guys, makareceive nga ako nito, pumunta na ako agad sa law firm dahil, syempre, humingi rin ako ng advice, anong gagawin ko, ganyan. So, yun, pumunta ako sa law firm, tapos, tinulungan naman nila ako. Ang una nga sabi ng lawyer is, parang gusto niya, labanan ko pa, or maghingi pa ako ng mga information. Pero sinabi ko, inadmit ko na lang, sabi ko, admit ko naman na may utang ako hindi ko naman tinatanggi yun. Kumbaga, babayaran ko. Ito nga mga sagot ko, sabi ko, defendant's answer comes now dependent unto this honorable court respectfully alleges, sabi niya. Sabi ko, that she admits that she actually owes plaintiff the sum of ganito, yung amount na sinasabi, as alleged in paragraph ganyan ng statement of the claim, sabi. And she admits the allegation in paragraph ganito in statement of the claim. Tapos nilagay dito that she is very much willing to pay said accounts or monetary obligation under reasonable terms and condition applicable to the plaintiff. Ibig sabihin yung plaintiff, guys, yung bangko. Tapos dito, premises considered, it is most respectfully pray that above answer be admitted and favorably considered by honorable court. Then, nakalagay dito yung address and kung anong branch, tsaka date. Yan. Tapos, syempre, may pirma ko. Tapos, yun. Ito yung letter na, pinadala ko doon sa court. Yan. Then, after 10 days, talagang pumunta medyo nakalimutan ko. Basta, ang nangyari na to, sinend ko via mail lang yung letter. So, yun guys, after kong masagot sila with regards to their complaint, sa attachment, naka-attach dito sa makapal na folder na to, nakalagay ulit dito, second page, sabi. Plaintiff, ganitong bangko, civil case number, for the sum of money, pangalan ko, dependents, notice of hearing, may sinasabi na abiso ng pagdinig. Ibig sabihin,
yung araw na pupunta ka doon sa korte. Sabi niya, your case is set for hearing before the presiding judge of this court on, nakalagay na kung anong araw at anong oras. 9 a.m. nga ito eh. Sabi niya, ang iyong kaso ay diringgin ng pinunong hukom ng hukumang ito sa ganitong date, sa ganap na yung oras, 9 a.m. yung nakalagay dito. Sabi niya, you must attend the hearing. If you cannot attend because it is physically impossible for you to do so, you may authorize a representative who is not a lawyer to appear for you. For this purpose, you should fill up Form 5 SCC, Special Power of Attorney. So, halimbawa daw guys, hindi ka maka-attend dahil because of it's physically impossible. Halimbawa, bigla ka nagkasakit or hindi mo kaya, pwede ka raw magpadala ng, ng representative, authorized representative, pero hindi daw lawyer, sabi niya. Hindi lawyer. Pero you should fill up Special Power of Attorney kung magpapa-representative ka. So, sabi dito, kinakailangan ninyong dumalo sa pagdinig kung hindi kaya ng katawan ninyo. May Tagalog version, may English tas Tagalog. Sabi niya, kung hindi kaya ng katawan ninyo ang pagdalo ng personal sa pagdinig ng iyong kaso, maaari kang magpadala ng iyong kinatawan na hindi abogado sa pagdinig. So, hindi naman pala kailangan guys magkuha ka pa ng service ng abogado kung sakaling hindi ka makapunta. Sa ganitong layunin, punuan ninyo ang Form 5 SCC or Special Power of Attorney. Meron naman silang mga forms na binigay eh. So, kompleto na yan pag pinadala sa'yo. Tapos, sabi dito, witness the honorable, ganyan, presiding judge ng korte, this day, ng ganito, sa ganitong lugar. Yan. Saksi, ay, may kasi guys, ang letter, may Tagalog and English. So, tapos may pirma ng branch clerk of court or sangay ng kawani ng hukuman. Sabi dito, for inquiries call, pwede mo raw tawagan yung korte kung may question ka. So, yun guys, maliwanag naman yung nakalagay dito sa second page nila. So, yun. So, pero ako pumunta ako mismo doon sa araw na sinabi nila. Tsaka, talagang hinarap ko yun. Alangan naman, hindi natin naharapin. O, diba? Kailangan harapin mo to pag nakatanggap ka ng mga ganito. Huwag ka matakot. Harapin mo. O, tsaka huwag ka matakot dahil naman ito naman para lang mag-usap na maayos kung paano mo mababayaran. Hindi naman ikaw papatayin or hindi ka naman ikukulong. Diba? Huwag ka matakot. So, although syempre ayaw naman natin makatanggap ng ganito. Sino ba naman gusto? Kaso nangyari na nga ito. So, haharapin natin. So, huwag tayong matakot. Kung makatanggap kang ganito, guys, tibayan mo lang loob mo, huwag kang matakot, harapin mo. At sabihin mo yung totoo, kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Hindi mo naman tinatanggi na may utang ka, 'di ba? Ganoon. Yan, bali guys, sa third page na tayo. Ang third page, guys, nakalagay statement of claim. Tapos nakalagay pa rin sa taas yung pangalan ng bangko, pangalan ko, civil case number, nakalagay dito, habla ng pagsingil. Yung pala ang English ng statement of claim, habla ng pagsingil. Sabi niya dito, the personal circumstances of parties are as follows. Ang bawat panig ay mga sumusunod. So, name of plaintiff, pangalan ulit ng bangko, tapos, corporation ng bangko eh. So, naka-tick yung corporation, and then, yung nakalagay dito sa bandang baba, cellphone number ng bangko, place of work, or address ng bangko. So, ibig sabihin, bangko talaga palang ang nagsapapahatid ng sumon. Hindi ang mga collection agency. Bangko mismo. So, sa bangko mismo, tungo sa akin. Hindi to collector, o hindi lang collection agencies. Tapos, nakalagay dito, name of representative, if applicable, may pirma ng junior assistant manager. Tapos, may telephone number niyan, and cellphone number. Tapos, ako naman, name of dependent, dance. O, pangalan ng hinahabla. O, pangalan, tapos sex, age, civil status, nakalagay. Tapos, nakatik, individual. Kasi, person eh. Tapos, yung home address, nakalagay din. Telephone number. Yan. Yan ang nakalagay ng mga information, tsaka cellphone number. Yun sa akin.
Tapos guys, nakalagay dito, plaintiff claims the dependents owes, ito nakalagay, 98,561.43 as of ganitong date. Nakalagay dito kung anong buwan at taon. So, sa Tagalog, ang hinahabla ay umutang sa naghahabla ng halagang ganito, 98,561.43. So, kung tutusin mo guys, sabi ng iba, maliit lang to, pero bakit daw dumaan pa sa korte? Oo, inaamin ko, para maliit nga lang siya, pero hindi ko nga alam kung bakit ako ang napili nilang candidate. Kasi marami rin nagko-comments na sabi, baka daw hindi totoo to, kasi bakit naman daw yung iba ang lalaki ng utang, hindi naman daw sila nakokorte. Hindi ko rin masagot guys kung ano ba yung nila, paano nila piliin yung mga ihahabla nila. Kasi hindi ko rin ma-imagine na darating ako sa point na i-court talaga, 'di ba? Syempre nakakatakot din naman 'yun, pero wala nangyari ni. Pero ang mahalaga guys, naharap naman natin na maayos yung sitwasyon na ganito, no? Kasi first time ko lang din maka-experience ng ganito Tapos guys, eto nga, number 2 yun, may nakalagay dito. Why does the dependent owe plaintiff money? Ang tanong sa Tagalog, bakit ang hinahabla ay nagkautang ng salapi sa naghahabla? Sabi dito, dependent availed herself of such credit accumulation by using her credit card. Nakalagay dito kung pangalan ng bangko, Mastercard number, tas establishment, to various establishment. So, ibig sabihin, ginamit ko daw yung credit card sa iba-ibang establishment. So, when did it happen? Kailan ito nangyari? Sabi dito, if no specific date, give the time period. Kung walang tiyak na petsa, ibigay ang tansyang panahon. So, nilagay nila yung tansyang panahon. So, may nilagay dito, date started, and hanggang kailan. So, talagang mabusisi, nakalagay lahat ng detalye. Sabi, how did you compute the money owed to you? Sabi niya, do not include court costs or fees. Sabi dito, paano mo kinuwenta ang salaping inutang sa'yo? Hindi kasama ang bayad sa pagpapatala sa hukuman. So, ang sagot niya, ni bangko, it is the sum total of the dependent's obligation in her bank Mastercard number, ganyan, amounting to, yung amount na inutang ko daw, inclusive of accumulated interest and accumulated penalty charges. So, parang sinasabi nila, yung halagang ito ay kasama na daw doon yung mga interest charges, mga penalty, ganun. So, yun. Sabi niya, did you ask the dependent to pay you before you file this case? O, siningil mo ba yung umutang sa'yo? Kung siningil daw ba nila ako muna bago nila idalhin sa kaso. Nakalagay doon, yes. Sabi niya, if no, explain. Nag-yes naman siya, so hindi na siya mag-explain, no? Sabi niya, how did you ask the dependent? Paano mo daw siningil yung dependents? O, paano tinatanong ng korte na paano daw nila ako siningil? Ang sagot nila, by phone. Tumatawag daw sila, in writing, or sa sulat, ganyan. So, when did you do this? Kailan mo ginawa ito? Sabi dito, we sent a final demand letter dated ganitong buwan, ganitong araw, and was received last, nakadetalye pa, home address. So, guys, talaga nire-record nila yung mga sinisend sa atin, no, na kung kailan nila pinadala, yung mga, kumbaga kaya sila nagsisend ng mga letters para magiging proof nila yon na nagpapadala sila sa iyo ng letter. So, ito, what is your proof that defendants owes you money? So, may ganun na tanong, ano ang iyong katibayan o pruweba na ang hinahabla ay may utang na salapi sa iyo? So, talagang binubusisi rin ng korte kung yung mga proof mo bago mo masabi na may utang nga ang client, ang dinedemanda mo, 'di ba? So sabi niya, yung bank Mastercard application form duly signed by the dependent, terms and conditions governing the issuance and use of bank Mastercard.
Tapos dito, statement of account dated ganito. From ganyan to ganyan. So, yun yung ginamit nilang tawag dito, proof na may utang ako sa kanila. Yung mga ito daw, yung nabanggit kong tatlo. So, yung application form na sinign ko daw, tapos yung term and condition, tapos yung statement of account, ganun, sabi niya. Tapos, number 5 question, did you attach your proof to this form? O, sabi niya, yes. O, inattach niya daw yung mga proof o yung tatlong prueba na to. Sabi niya, was this claim referred to the barangay? Nakalagay dito, not covered. Hindi daw sakop yung claim. Kasi may nakalagay dito na chechikan. Parang tanong, dumaan ba sa barangay ang paniningil na ito? May nakalagay, oo, hindi sakop. Ang chineka nila, hindi sakop. Not covered. State reason, but hindi sakop. The parties are not covered by the Barangay Mandatory Conciliation under the Local Government Code of the Philippines. Plaintiff is a corporation. So, hindi daw sakop ng barangay or local government code yung paniningil. Kung ba sabi niya, plaintiff is a corporation. Ibig sabihin ng plaintiff, yung bangko ay isang korporasyon daw. So, if yes, do you have a certificate to file action for compromise agreement executed before the barangay? Sabi niya, kung oo, meron ka bang patunay na pagsampa ng kaso o kasunduan na sinagawa sa barangay? Parang sinasabi, kung halimbawa, ang sinagot nila na oo, na dumaan ba sa barangay, halimbawa sinabing oo. So, hinihingan sila ng korte kung oo, meron ka bang patunay na pagsampa ng kaso sa kasunduan na sinagawa sa barangay. Eh, since hindi na naman daw covered, so wala na siyang kailangang ipakita. Next. Number 6A, sabi niya, in this court station, how many small claims cases have you filed within this calendar year prior to this present case? So, sa court station na ito, pang ilang kaso na itong isinampang mo sa loob ng kasalukuyang taon? Eh, wala naman siyang sinagot dito. Hindi siya nagsagot. Sabi niya, na number 7, by filing of this action, plaintiff hereby waives any amount in excess of 100,000 excluding interest and cost. Sabi niya, by filing this action, plaintiff hereby waived any amount. Wini-waive daw ng plaintiff ang lahat ng amount na excluding interest and cost. So, sabi dito sa Tagalog, sa pagsampa ng kasong ito, ang naghahabla ay isinusuko ang anumang halaga na higit sa 100,000, hindi kasama ang tubo at gasto sa pagsampa ng kasong ito. Sa pagsampa ng kasong ito, ang naghahabla ay isinusuko ang anumang halaga na higit sa 100,000, hindi kasama ang tubo at gasto sa pagsampa ng kasong ito. Ayun, so may mga ganung wave pa, no? Na in case na mag more than 100,000 daw. So, sabi dito, mayroon pang prayer or pagsamo. Sabi niya, wherefore, plaintiff, ay, yung Tagalog na lang guys, sabi dito. Dahil dito, ang naghahabla ay magalang na sumasamo sa naigawad ang kapasyang utusan ang hinahabla na magbayad sa naghahabla ng halagang ganyan, 98,561, pati ang tubo na 1% kada buwan. Simula ganitong taon, ganitong buwan at taon, kasamang ang halaga ng paghahabla hanggang ganap o lubos na mabayaran ito. O yun, yung sinabi niya, So, sabi, after that, may, nakalagay din na dito, yung pangalan ng, tawag dito, may interest charge pa palang 1%, no, kada buwan. So, yun ang nangyari, guys. Pati ang tubo na 1% kada buwan, mag-start daw nung, may sinabi silang buwan at taon kasama ang halaga ng paghahabla hanggang ganap o lubos. So, pati yung mga expenses nila sa paghahabla. So, pinabayaran sa akin. Ayan. So, yun. Ganun masalimuot. Then, after that, guys, nakalagay dito kung ano pangalan ng bangko, represented by, nakalagay Junior Assistant Manager, Recovery Officer, yun, nakalagay dito. Tapos guys, next, meron pang nakalagay dito, verification and certification of non-forum shopping.
So, yan. Ito guys, nakalagay sa verification and certification of non-forum shopping. Ano to? Nakalagay dito, pangalan, tapos of legal age, Filipino citizen, with office address. Ito, affiant ang nakalagay. Siya yung affiant. Siya yung junior assistant manager. Pangalan ng junior assistant manager at legal age, Filipino citizen single. Tapos nakalagay yung pangalan ng bangko, yung address ng bangko. Yan. Sabi dito that I as the plaintiff's representative in the above entitled case have caused this verification and certification of non-forum shopping to be prepared, that I read and understood its contents, which are true and correct of my own personal knowledge and are based on true record. Sabi niya, that I have not commenced any action or proceeding involving the same issue and specifically the same checks in the Supreme Court, the Court of Appeals, or any other tribunal or agency, particularly before the office of the city prosecutors of ganitong lugar, that to the best of my knowledge, no such action or proceeding is pending in the Supreme Court. Masyadong maano pala ito, guys. Ang daming Ito pa, sabi niya, that I knowingly and voluntarily waive and forego the institution of any criminal complaint for violation of Batas Pambansa against the defendant herein based on the same checks subject matter of this small claim complaint. Parang sinasabi niya that I knowingly and voluntarily waive and forego the institution of any criminal complaint. So, kasi hindi naman criminal case yung ano lang yun, civil case, parang gano'n. Hindi siya criminal, kaya walang kulong, no? Pero sabi dito, subscribe and sworn to before me this, ganun tong date, in the city of ganyan, nakalagay pa yung SSS number niya. Tapos guys, naka-ano to, may document number, naka-ano to, parang naka-notarize siya. Then, after that guys, kaya ang ganito kakapal to, napakarami pala. Yung ano guys, yung pangalan ng yung bangko, inattach nila yung corporate secretary certificate. So mahaba ito, tapos certified true copy ang nakalagay. Tapos yung yun, 2 pages siya, yung certified true copy. Then inattach din nila yung SEC Certificate of Filing of Amended Article. Kumbaga, ano to, SEC ng bangko, inattach nila. So, imagine guys, ganito kabusisi pag nag-file, no? Lahat ng kailangan i-attach nandito. Tapos, nandito guys, yung breakdown of claim. Ayan. Ano yung breakdown daw? Nilagay niya, previous balance, add incoming transaction, add interest, add penalty, so outstanding balance, ito, yung 98,561.43. Yun, kaya nag-total ng ganun. Total amount of claim. Then, after that, ano pang inattach niya? Inattach niya guys yung to activate your new credit card, yung activation form na pinirmahan ko sa kanila dati. Tagal na nito. Anong year pa to? Talaga nakatago sa kanila yung mga nakatago sa bangko yung mga activation form natin. Certified true copy. So, inattach nila yon. 2005 pa tong activation form ko. Tagal na. Then, nakalagay din dito guys yung mga final demand letter na pinadala sa akin ng nung law office, law firm. Kaya sila nagpapadala para meron silang, magkakaroon sila ng, tawag dito? Para may, in case of meron silang proof na hindi ka kumbaga nagpadala sila, nag-inform sila sa'yo, meron silang final demand. Ayan. Yung final demand guys, ito yung galing sa law office. Kumbaga, inattach din nila yung pinadala ng law office. Yung law office, iba, law offices.
So, di ba mga law firm naman ang yung mga law office, sila yung nagpapadala sa atin ng mga demand letter, nagre-remind, ganyan. Tapos, ito pala yung final demand na nakalagay. Our client, ganyan, has referred to us your overdue account in the amount of ganito, representing the purchases of various card. Tapos, sinabi dyan yung credit card number na naman, ganyan. Parang sabi niya, because of your failure to settle the above account, despite previous reminders and demands from our client, we are serving you this final demand for you to pay in full said overdue account, including all stipulated fees and charges, within 5 days from receipt hereto. Tapos, nagsabi rin siya, please understand that should you fail to communicate with us within 5 days from receipt of this letter, we will let no other recourse but to cause without further notice the immediate filing of the complaint of sum of money under small claim. Yan. So, may mga ganong sinabi. So, ito yung galing sa law firm, guys. Ha? Masyado mahaba. So, yan. Parang nag-email, sila. Nakalagay din. Ito da, guys, certified true copy din. Ito, inattach nila as proof na nagpadala sila ng letter. Tapos, kaya sobrang kapal niya palalo, guys, inattach nila yung mga statement of account ko magmula nung time na hindi ako nakakabayad na. So, yan. Nilagay nila lahat. O, inattach nila. So, nandito lahat. Yung, kaya makapal to eh. Ilang statement of account to? Mga 20 na statement of account. Ang dami. So, yun yung naka-attach doon sa makapal na makapal na folder. So, yun guys. Yun yung mga nilalaman ng sumon, guys. Kumbaga, documented lahat nung paniningil nila sa'yo. Yung mga binanggit ko, documented lahat. So, ganun. So, yun. So, ang ginawa ko naman, guys, diba, ang ginawa ko, since natanggap ko to, so, inatenan ko. Pumunta naman ako dun sa mismong araw at oras na sinabi nila. And meron akong vlog kung ano yung na-experience ko dun mismo sa court. So, panoorin nyo na lang tong vlog na to. Diyan ko in-explain kung ano yung mga na-experience ko, diba? Para lang magka-idea kayo. So, nung nandun na ako, guys, lang naman din, hindi ko na elaborate kasi nandun naman sa vlog na to. Panoorin nyo na lang. So, in short, guys, nung natapos ko naman ang lahat ng, yun nga, pumunta ako. So, in short, nabayaran ko naman siyang lahat. Yung utang, by installment. Hinulugan ko, 36 months to pay ata. Yung basta ganun, 36 or 24 months. Parang 36 months yata, hinulugan ko siya. Then, afterwards, nung matapos ko na siya, so, binigyan ako ng court nitong letter. Itong maganda. Sabi niya, nung natapos ko ng bayaran, guys, mahalaga ito na makareceive kayo ng ganito. Sabi niya, Republic of the Philippines, ganito. Tapos, pangalan ng bangko, yung plaintiff, versus pangalan ko. Tapos, civil case number, order, sabi niya, with the notice of dismissal, indicating the full settlement of obligation filed by the plaintiff. The herein case is dismissed with prejudice. So ordered. Yes! Thank you, Lord. So, bayad ako dito, no? Nabayaran ko siya. And thank you, Lord, na talagang nasettle ko siya. Pinagdaanan ko siya, pero, nakayanan naman, guys. Sa tulong ng Panginoon. Kaya, guys, kaya mahalaga, guys, may ma-receive kayong ganito. Ibig sabihin na dismiss na yung case kasi na settled ko na. 'Di ba? Nagkasundo kami sa korte, nababayaran ko hulugan, and then talagang faithfully naghuhulog ako buwan-buwan hanggang sa ma-settle ko or matapos ko yung utang. O, 'di ba? Thank you, Lord. O, tapos papadalhan ka nga ng letter na okay ka na, full settlement obligation. So, ibig sabihin, guys, wala na tayong utang or problema, 'di ba? So, ganun lang, guys, kasi talagang hindi
hindi mo pwedeng takasan ng ano, kung halimbawa makareceive ka ng ganito, harapin mo na lang. And harapin mo na may tapang, no, at pananalig sa Diyos. Hindi naman, lahat naman ng tao dumadaan talaga sa mga pagsubok or sa mga consequence na ginagawa natin sa ating buhay. Pero, at the end of the day, malalagpasan mo rin ang mga problema. Makakayanan mo din yan. Maniwala ka at manalig sa Diyos. Magdasal ka palagi kay Jesus. Hindi niya tayo pababayaan. Katulad ng nangyari sa akin na sobrang nakaka-depress din talaga guys makatanggap ng ganon. Kasi akala ko nga nun, sabi ko, ano ba to? Bakit makatanggap ako ng ganito? For the first time in my life. Pero yun, makakayanan din guys yan. Basta manalig lang. And kung kaya mo naman bayaran mo na para hindi ka na magka-problema in the future. Ang hirap kaya nang meron kang nakokonsensya ka na may utang ka pa. Tapos, kumbaga dapat i-prioritize natin na masettle natin mga utang natin. And kung kung ma-experience mo nga ito, harapin mo na lang. Pumunta ka sa korte, mag-explain ka doon, magkano yung kakayahan mo lang talagang bayaran, kung hindi mo pa talaga kaya magbayad ng ganito kalaki. Kumbaga kaya nga kayo nandun para mag-usap Parang pinag-uusap lang kayo. Kasi para magkasundo at maayos ang mga gusot, mga problema, gano'n. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this vlog. I hope nagkaroon ako, nabigyan ko kayo ng idea or kaalaman dito sa aking vlog. Ha guys, thank you so much and always pray sa mga alam ko mabigat sa loob talaga or sa buhay pag may mga stress na ganito sa mga kautangan sa credit card, no. Pero alam mo, ako 11 credit card yun. Awa ng Diyos na settle ko lahat. And thank you Lord Jesus. Salamat. Kung hindi talaga kay Lord Jesus, hindi ko talaga alam kung sana ako pupulutin ngayon. Ayan guys, thank you so much. God bless you. Take care.